his arms, I found love. Hindi ko akalain na isang gabi lang ang magbabago ng lahat sa buhay ko. Ako si Althea, isang simpleng babae na lumaki sa hirap. Nagsusumikap ako bilang isang executive assistant sa isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa, De Vega Holdings. Ang CEO? Walang iba kundi si Leonardo De Vega. Ang lalaking ubod ng yaman, suplado, at walang pakialam sa mundong ginagalawan ko. Hanggang sa isang gabing hindi ko inaasahan. Miss Alvarez, sumama ka sa akin. Malamig ang boses niya, ngunit hindi ko na kayang tanggihan. Hindi ako maaaring humindi sa isang direktang utos ng boss ko. Nagulat ako nang hindi sa opisina niya kami nagtungo, kundi sa isang mamahaling restoran. Nakaupo siya sa isang pribadong mesa, at ako naman ay nag-aalanganing umupo sa harap niya. Bakit po tayo nandito, sir? Tanong ko, hindi maitago ang kaba sa boses ko. Tumitig siya sa akin. Ang madilim niyang mga mata ay tila nagbabasa ng kaluluwa ko. Kailangan kong magpanggap na engage sa loob ng 1 buwan at ikaw ang napili kong maging fiancé. Ang laki ang mga mata ko. Ano? Sir, hindi ko maintindihan. 1 buwan lang, may mga investors na nais akong kausapin, pero hinihiling nilang makita akong settled. Alam kong hindi mo ako tatanggihan dahil kailangan mo ng pera, bibigyan kita ng 1 milyon kapalit ng kasunduan. Nalaglag ang panga ko. 1 milyon? Isang halagang hindi ko kayang kitain kahit ilang taon akong magtrabaho. Pera na makakatulong sa pamilya ko, sa mga kapatid kong nag-aaral, at sa mga utang naming hindi ko na alam kung paano babayaran. Pero kaya ko bang pumasok sa ganitong kasunduan? Tumihim siya, kita sa mukha ang pagkainip. May sasabihin ka pa ba, Miss Alvarez, o pipirmahan mo na ang kontrata? Muli akong tumingin sa mga mata niya. Gaano man kaseryoso ang ekspresyon niya, hindi ko mabasa kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Isa lang ang sigurado ko, wala na akong ibang pagpipilian. Huminga ako ng malalim bago ako tumango. Sige sir, tatanggapin ko ang alok ninyo. At sa isang iglap nagsimula ang isang kasunduang babago sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ako napasok sa ganitong sitwasyon. Isang kasunduan na parang isang laro lamang para sa kanya. Pero para sa akin, isang malaking responsibilidad. Isang umaga, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng inuupahan kong apartment. Bago pa ako makalabas ng bahay, bumukas ang pinto ng kotse at bumungad sa akin ang isang lalaking bihis na bihis sa itim na suit. Si Leonardo. Sasama ka na sa akin. Simula ngayon, titira ka sa penthouse ko. Ano, pero sir, bago pa ako makaangal ay dumampi na ang kanyang hintuturo sa aking mga labi. Leonardo, yan ang dapat mong itawag sa akin. Isa pa, simula ngayon, dapat mong tandaan na ikaw ang fiancé ko at walang fiancé ng isang De Vega ang nakatira sa isang mumurahing apartment. Napakagatlabi ako. Tama siya. Kung gusto kong maging kapani-paniwala sa harap ng publiko, kailangan kong sumunod sa lahat ng patakaran niya. Pumayag akong sumama. At ilang sandali pa, nasa loob na ako ng napakagarang penthouse. Napaka-elegante ng lugar, parang hotel, pero mas maganda. Habang nililibot ko ng tingin ang sala, lumapit siya sa akin. May mga damit ka nang nasa closet mo. Ayoko ng reklamo. Anya bago lumapit sa akin, bahagyang yumuko at bumulong. At isa pa, tandaan mo, maraming matang nagmamasid. Gawin mong kapani-paniwala ang lahat. At bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang mainit niyang palad na humawak sa bewang ko. Napasinghap ako. Nagulat ako nang bigla siyang ngumiti. Relax lang, Miss Alvarez. Hindi kita kakainin ng buhay. Saka ngumising tila ng aasar. Napakagwapo niya pa rin. Ngayon, paano ko ipapakita sa mundo na kami ay tunay na magkasintahan? Kung mismong presensya pa lang niya ay nagpapabaliw na sa akin, di ko alam kung paano, pero naging viral ang balita tungkol sa engagement namin ni Leonardo. Sa bawat event, palagi akong nasa tabi niya, lalakad na parang totoong magkasintahan. Pero hindi ko inakala na darating ang araw na may isang bagay na magpapatibok ng mabilis sa puso ko. Isang gabi, sa harap ng maraming tao, isang reporter ang nagtanong kay Leonardo. Paano ninyo ipapakita sa amin na totoo ang pagmamahal ninyo kay Miss Alvarez? Nakatingin lang ako kay Leonardo. Inaasahang sasagot siya ng formal, pero hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Hinawakan niya ako sa baywang, hinila palapit sa kanya, at bago pa ako makapalag, hinalikan niya ako sa harap ng maraming tao. Napatigil ako, nanlaki ang mga mata. Hindi ko alam kung paano ako dapat gumalaw, pero nang maramdaman kong lalong lumalalim ang halik niya, naramdaman kong sumasabay na ang puso ko sa ritmo niya. Nang bumitaw siya, hindi ko na maipinta ang mukha ko. Ngunit siya, nakangiti lang, tila isang matikas na hari na alam niyang panalo siya sa laro. Saka tumingin ng diretso sa reporter. Ayan, sana malinaw na sa inyo. At sa gabing iyon,
Alam kong hindi ko na matatakasan ang epekto ni Leonardo de Vega sa puso ko. Tuluyan na akong napasa ilalim ng kanyang mahikakayat. Pagka-uwi namin mula sa event, hindi ko napigilang harapin siya. Bakit mo ginawa yon? Wala yun sa kasunduan natin, ninakaw mo ang first kiss ko. Anong problema? Gusto mo bang magmukha tayong peke? Anya, habang nakataas ang kilay, sa kanya ako dahan-dahang inisandal sa pader at unti-unting inilapit ang kanyang mukha. Nanigas ako sa pagkakatayo at hinahabol ang hininga ng bigla siyang bumulong. Hindi ba tumugon ka rin? Ibig sabihin lang nun ay nasarapan ka sa iyong first kiss, dapat nga'y magpasalamat ka pa. Tuluyan na akong naistatwa sa aking kinatatayuan na kanyang sinamantala at muling pinaglapat ang aming mga labi. Saka ako tinitigan sa aking mga mata. Althea, kung gusto mong maging kapani-paniwala ang kasunduang ito, kailangan nating gampanan ang ating mga papel ng tama, huwag kang masyadong mag-isip. Lalo lang akong nataranta sa paraan ng pagtitig niya sa akin, hanggang kailan ko kayang itanggi ang nararamdaman kong gumugulo sa puso ko. Sa paglipas ng mga linggo, hindi ko na maitanggi ang nadarama ko. Hindi lang ito isang kasunduan. Totoo na mahal ko na siya, ngunit paano kung para sa kanya, parte pa rin ito ng kasunduan kailangan kong malaman. Isang gabi, naglakas loob akong tanungin siya, Leonardo, tapos na ang isang buwan natin, ano na tayo? Tahimik siyang tumitig sa akin, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ko. Althea, matagal na akong hindi sumusugal sa buhay, pero sa pagkakataong ito, gusto kong sumugal sa'yo, hindi na ito laro para sa akin, mahal kita. Napaluha ako sa tuwa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, sa wakas ay natagpuan ko ang pag-ibig na tunay. Sa isang ingranding pagtitipon, sa harap ng pamilya at mga kaibigan, muling lumuhod si Leonardo sa harap ko, may hawak na isang kumikinang na singsing. Althea, hindi ko kailanman inakala na ang isang kasunduang ginawa ko para sa negosyo ay magiging daan upang matagpuan ko ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Lumuluhod ako ngayon ng walang pagpapanggap, umaasang maabot ang iyong matamis na oo. Will you marry me? Oo, Leonardo. Wala akong ibang nais kundi siya, at siya lang sa habang buhay. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw, naghalikan kami, hindi na bilang kasunduan, kundi bilang dalawang taong tunay na nagmamahalan. Sa kanyang mga bisig natagpuan ko ang pag-ibig.